Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aito Kaypo again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos sabihing hindi na ako interesado sa politika, TV host na si Willie Revillame may pasabog, hindi man pinangalanan, ngunit tila sa full sa katotohanan ang First Lady at Administrasyong Marcos at partido ni Vice President Sara Duterte tanggal na di umano sa Uniteam. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ang Partidong Federal ng Pilipinas ay itinatag noong 2018, isang pangbansang partidong pangpolitika sa Pilipinas. Ngayon, sa pagsasalita ng oath-taking ng bagong miyembro ng PFP sa Pasay City, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos bilang tagapangulo ng kanyang partido na nakikipagpulong na siya sa iba pang pangunahing pangbansang partido upang bumuo ng mga alyansa para sa nalalapit na halalan. Sinabi rin ni Pangulong Bongbong Marcos na iniisa-isa niya ang mga partidong kinakausap para sa binubuong koalisyon. Katulad ng alyansang binuo nila noon, nakasali ang partidong Lakas CMD, Hukpong ng Pagbabago at Partidong Masa ng Pilipino, PMP at mga panauhing mga kandidato mula pa sa ibang partido na binuo bilang unity para sa Presidential National Election noong 2022. At bukod pangaraw sa pagpaparami ng kanilang miyembro ng partido, ay nariyan rin daw ang pagbubuo nila ng maraming alyansa. Ngunit kung alyansa na nga ang pag-uusapan, labis na ipinagtataka ng taong bayan kung bakit hindi nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte at tila out na di umano ang partido nito para sa 2025 midterm election ng Partidong Federal ng Pilipinas. At sa naging panayam kay PFP President Reynaldo Tamayo kung saan natanong ito kung nakikipag-usap ang Partidong Federal ng Pilipinas sa hukbong ng pagbabago na partido na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte na naging kaalyansa din ito noon, at ang naging sagot nito, sa ngayon, hindi. At dagdag pa nito, ang alyansa ng PFP at HNP ay para sa 2022 national election. Gayunpaman, sinabi ni Tamayo na patuloy na umiiral ang unity ang koalisyon na nagbunsod kay Marcos at Duterte sa kapangyarihan. Samantala, TV host na si Willie Revillame may pasabog. Ito'y matapos sabihin na hindi na ito interesado pa sa politika. Kung ating matatandaan noon sa unang prayer rally na ginawa nila dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City, ay tila maaga nitong inanunsyo sa publiko ang balak na pagpasok ng TV host na si Willie Revillame sa politika, na suportado naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon, sa isang pahayag sa TV host na si Willie Revillame ay buong tapang na nagsalita at hayagan itong sinabi sa publiko na hindi na ito interesado pa sa politika dahil sa estado ngayon na laging awayan ng awayan at laging tinitignan ang maling nagawa, at minsan pa nga maghahanap ng mga maling nagawa para masira ang kalaban. At kung papasok daw ito sa politika ay baka matulad ito sa kanila na hahanapan ng mali ang kalaban. Imbes na mag-away daw ay dapat pagtuunan ng paglilingkod at kung papaano giginhawa ang mahihirap nating mga kababayan. Kaya naman hindi na ito interesado pa sa politika
at babalik na lamang ito sa kanyang programa upang magpasaya at tumulong sa ating mga kababayan. At sinabi din ito na mas masaya pang mamuhay ng may peace of mind, yung wala kang nagagawang mali at wala kang nagagawa ng kasalanan. Matapos ang pahayag na ito ni Willie Revillame ay marami ang nagsasabi sa ating mga kababayan na tila sa full daw sa katotohanan ang administrasyong Marcos at First Lady Lisa Marcos matapos itong magbigay ng pahayag ay katuning at sabihin na bad shot na sa kanya si BP Sara na lalo lamang daw nagpapalala ng sitwasyon dahil imbis na tumulong para magkaisa ang lahat ay para di umano nitong sinisindihan ng apoy para mas uminit pa. Katulad ng sinabi ng host na si Willie Revillame, imbis na makipag-away ay dapat pagtuunan na ang paglilingkod at kung papaano giginhawa ang may hirap nating mga kababayan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag ka nang sumali, Inday Sara, sa mga negatibong tao. Buti nga yun para di ka na makontaminate ng mga negative consciousness nila sa susunod na eleksyon o midterm election. Dito natin makikita kung sino ang mas may marami, loyalista ba o solid DDS. Tignan natin kung sino ang mas marami. Kahit independent lang si Ma'am Inday Sara, mananalo pa rin kasi alam ng taong bayan kung papaano magserbisyo sa bayan si Inday Sara. Sayang ang nasimulan, nasira ng mga taong ganid sa kapangyarihan. Kung makikita lang sana nila na sinisira lamang sila para ang kanilang magandang nasimulan ay hindi matapos. Marcos at Duterte parehong magaling sa pamumuno, ngunit pilit pinapasabong, sinisira ng mga taong makasarili at ayaw na makitang umuunlad ang Pilipinas. Mas mabuti na hindi niya binanggit si Sara at mas mabuti na hindi na sumali pa si Sara sa alyansa nila dahil hindi naman nila sinunod ang kanilang unang napag-usapan na para sa kapakanan ng taong bayan ang kanilang serbisyong ibibigay. Dahil sa aming nakikita ngayon, sinisira na ng mga taong anay na nakapaligid kay PBBM ang magandang administrasyon na kanyang sinimulan at ang mas masakit kay PBBM bumabagsak lahat ng sisi. End quote. Oh, pasok. Kasi di ba napabalita na si Willie, di ba? Hindi si Doc Willie Si Willie Revillame may tatakbong senador. Oh, di ba? Ito yung sagot niya. Ito yung pinaka-latest na kanyang sinabi. Really, bago tong announcement na ito, ang laman ng balita is, handa ka nang pumasok sa politika. Alam mo naman, yung pangalan mo, palagi nandyan yan eh. Kumbaga, parang ikaw lang inaabangan ng taong bayan. So, ano nangyari doon sa mga plano sa politika? Patrick, kung mapapanood mo sa news, hindi na ako nanonood. Laging awayan ng awayan. Nako! Nakakalungkot. Nako! Yung away nila. Nako, Willie. Kuya Wills, huwag ka magko-comment ng ganyan. Baka sabihin na naman nila na bayaran ka. Pag ayaw mong sumali sa gulo, sasabihin nila na bayaran ka. Yan ang mahirap sa ibang mga bulag eh. Kawawa yung mga mahirap. Imbis na mag-away, di ba? Dapat yung tinutuunan ng paglilingkod yung talagang paano giginawa ang buhay ng mga kababayan natin. Nauubos ang news natin sa awayan, bangayan ng bangayan. Sitahan ng sitahan, tingin na ng maling ginagawa. Parang feeling ko, pag pumasok ako dyan, kahit gumawa ako ng kabutihan, ganyan din ang mangyayari sa akin. Naku, patay ka. Bad shot ka na. Hahanapin pa rin akong mali. So, hahanap din ako na mali ng mga kalabang ko. Parang, hindi ba, public service eh. Ang nangyayari, hindi, public, away eh. Ang hirap ngayon, medyo, hindi na ako ma-interesado sa politika. Kaya nandito ako ngayon sa TV5, kaya ako bumalik, it's because, tutuloy ko na lang tong programang to na, hindi mas masaya ka dito. Siyempre, pag nasa politika ka, mas marami ka magagawa. May power ka eh. Mas malaking pera yung makahawakan mo, di ba? Ilang bilyon yan na maitutulong mo. Kaya lang, ang hirap naman gumawa ng isang bagay na ganyan na hindi naman na-appreciate ng ibang tao. Dito, wala kang ganun eh. And I pay my tax talagang legally. Yung tax ko talaga legal na legal, kung alam nyo lang yan. May mga iba, ba't ka magbabayad ng ganyan ka lang? Yun ang totoo, yun ang dapat. So, hindi ako nang loloko ng ganyan, hindi ako nang dadaya sa pera. Hindi ko kayang, alam mo, pinakamasarap sa lahat, sa ating lahat, yung nakakatulog ka na mahimbing. May peace of mind ka. Ibig sabihin, wala kang ginagawang mali at wala kang kasalanan. Alam mo, saludo ko sa iyo dyan, ha? Sabi nito tuloy, nanood dyan nung live mong kagabi. Hindi, saludo ko sa
matagal na ito, isang araw pa ito eh. Saludo ako sa sa decision na yan. Kasi alam mo, ang Pilipinas talaga, kahit si Willie, sa totoo lang, ang laki ng chance nito manalo sa senador. Maniwala kayo sa akin. Dahil tumutulong talaga ito, maman to. At nakakatulong. Alam mo, maraming nagagalit dito because of pagiging minsan yung bibig niya. Pero kasi ako personal Personal to kilala ko ho ito noon pa eh. Panahon pa ng Ratsky, kilala ko na ho ito. True Randy, si Randy Santiago. 'Di ba? Nagda-drums pa ito. Ilang beses pa nga ewan ko kung naalala niya, nagja-jamming ito sa grupo ko, sa banda ko. Tapos, etong tao na ito, stricto ito. Naiinis to, nagagalit to pag yung mga production niya nagkakamali. Ganun ka to, kaya hindi ako nagulat nung nag-excel yung kanyang Wawawin, tsaka yung lahat ng kanyang programa. Kasi nga, stricto ito. Yung Ratsky Murato, yan, panahon yan, noon eh. Alam ko yung nito, yung work ethics nitong maman to, napaka-stricto, pati yung mga tao niyan, yung mga DJ niyan, kilala ko, alam ko yung tikas nitong maman to pagdating mo sa production. And, nung naging successful to, nakikita ko tumutulong sa tao, which is ugali niya na noong simula pa lang. Okay? Ako hindi ko tumubulayan na dahil kakilala ko, hindi ho. Talagang ganito, mama na to. Kaya nga, kung opportunity, meron no itong tsansang manalong senador kesa dun sa iba. Una-una sikat ito at talaga namang matulungin ito. Kaya nung narinig ko to, sabi ko, maganda yung sinabi niya. Kesa sa makipagbangayan ng bangayan na lang. Alam mo, Kuya Wills, tama yung decision mo na wag munang tumakbo. Medyo ang gulo ng politika ngayon. Sobrang gulo. Maganda ituloy-tuloy mo muna yung programa mo dyan sa TV5. Maganda ho, sir, tumulong muna kayo sa mamamayan kasi kulang na tayo sa positive Sa positive na tutulong sa kababayan natin. Pati nga, yun nga nakakainis Kuya Wills, pati yung pagtulong ng mga politiko, pinupolitika. Mantakin mo, tulong na lang DSWD, lalagyan pa ng mukha ng politiko. Di mo ba kayo naiinis dun? Pera na ng taong bayan, gusto pa nila angkinin yung credits. Di ba? Di mo napapansin yun? Kung gano'n naman pala ang buhay, pambihirang buhay ang baboy na ng politika natin. At least yan, kung tumulong si Willie ngayon, at least hindi siya maiisipan na namumulitika. Baka kaya ayaw din tumakbo ni Yorme Boss. Oo. Alam mo, I can feel the frustration na nangyayari ngayon. I can feel it. Kasi wala everyone is ganun kaliwat kanan. Nandun ng Davao Actually, naalala nyo, di ba medyo nag-declare, hindi naman nag-declare, pero tinaas na ni Pangulong Duterte yung kamay niya. Nandun na lahat Nandun na lahat yung tinaas na ni Pangulong Duterte kamay niya, may pera siyang pantakbo, kaya naman niya, yung sikat niya, yung awareness niya, siguro naman, walang Pilipinong hindi nakakakilala kay Willie Rebillame. Awareness niya, 100% na, di ba? Ano na lang kailangan? Reason para iboto siya. Ang dali ho nun. Bilang isang taong nakilalang tumutulong sa mamamayang Pilipino, ang dali mo na lang i-translate yun. Di ba? Sample ho niyan, Raffy Tulfo. Diba? Bakit naging ganyan ho yan? Kasi tumutulong sa tao yun. Kaya, nung tumalon siyang kandidato para sa Senado, ang dali niya na humanalo. Eto, madali na rin humanalo. Pero ang ganda nung sinabi niya, dito na lang muna ako sa programa ko sa TV5. Kaya dahil dyan, palakpakan. Maganda siguro ho talaga, yan muna ang focus nyo, Kuya Wills. Pero kung kayo man ay tatakbo, ako marami siguro magsasabi, celebrity yan, hindi naman dapat pang senador yan Hindi. Sa totoo lang, dami senador matatalino dyan, wala namang ginagawa. Tulog. Ayoko na lang magbanggit Yung mga ibang senador niya, lumalabas lang pagka malapit na silang matapos Diba? Ito, nakita ko na ito. Itong maman to nakita ko na to. Di ba naalala nyo na nagkaroon ng problema doon sa Ultra? Gumanyan na yan Bumagsak na yan pero nakabangon. Ngayon bumagsak na, nakakabangon. Sabi nga nila,
makinig kayo dito. Makinig kayo dito. Sabi, galing to kay Francis Kong. Sabi ni Francis Kong, dapat ang mga anak daw natin, wag nating turuan na maging successful. Ang anak daw natin dapat paraphrase na to. Dapat daw ang anak natin, turuan natin kung papaano bumangon sa pagkabagsak o papaano bumagsak. Kasi yun ang importante doon eh. Maraming Pilipino gusto nila maging successful. May narinig ka bang Pilipino sinabi na, hindi, gusto kong bumagsak. Gusto kong malaglag sa upuan ko. Gusto kong masira ang buhay ko. O kaya gusto mong, hindi, dapat ganun eh. Dapat daw mga Pilipino matutong bumangon. Kasi it doesn't matter how many times kang bumagsak, ang importante, bumangon ka. Di ba? Yan ang isa sa mga simbolo, una si Yorme. Ganyan si Yorme, di ba? Ilang beses na yan, bumangon, natalo, bumangon, pinagbintangan na kung ano, bumangon. Tapos in the long run, dun mo marirealize, dapat pala si Yorme. Yeah. Ito, si Willie Rebillame, ganun din. Ilang beses din yan, nagpaganon-ganon sa karir niya. Lahat ng labanan, gumanon-ganon. Iniwan ito ng ilang production niya eh. Pero bumangon pa din. Pandemya. Nakita nyo ito, nag-entertain during pandemya doon sa kanyang tower. Umangat, bumangon na naman. Alam mo yun, matindi yung pinagdaanan ng mama. Kasi sometimes, alam nyo, parang ang galing natin mag-judge porket artista yan, walang alam yan. Alam nyo yung, eto nung last Saturday, nagkaroon ng shooting yung sa Barel, yung si Coach Oli tsaka si Boss Dada. Dapat kasama, ang inimbita ko ni Robin doon, Banateros, kaming tatlo. Pero hindi ako nakapunta basta. Hindi ako napunta. Yun na yun. So sabi ko, ay na lang, Boss Dada, Coach Oli. Nagpunta sila doon. Tapos yun ang unang tanong ko sa kanila. Ano sa tingin ninyo? Kamusta si Robin? Be honest, yung totoo. May laman ba? May ba? May lalim ba? Hindi, kasi ako lang ang may kilala kay Robin eh. Alam mo, sabi nila, malalim yung mama. Iba yung mama. Nagulat nga sila eh. Iba yung nakikita ng publiko at iba yung lalim ng tao pag nakasama mo. Yun ang importante doon eh. Ganyan si Willie, parang 'di ba, joker siya minsan, yung bibig laging galit din minsan o di kaya naman parang 'di ba? Alam naman natin yung imaheng medyo mahilig sa babae, yung ganyan-ganyan. Kasi nga part ng show yun eh. Iba ang tao pag nasa entertainment at iba yun pag personal. Yung lambot ng puso para tumulong. Di ba? Yun meron si Willie. Kaya ko to sinasabi. Para eto alam nyo ba na nung una pa lang, di ba, hindi na ako nagsalita. Sinabi ko naman sa inyo eh. Nung nasa Davao, sabi ko parang hindi bagay si Willie doon. Doon sa, kasi prayer rally yun, tapos may nagsasayaw-sayaw, di ba? Parang sabi ko, hindi bagay. But it doesn't mean na hindi ko siyang gusto. Pero at the same time, hindi ko siya pinromote. Okay yan bilang senador. Hindi okay. Pero sa loob-loob ko, ako, gusto ko siya na maging senador. Walang biro. Bakit kanyo? Kilala ko yung tao eh. Personal Ibig sabihin, alam ko yung tao talagang matulungin sa mga Pilipino. Maaring hindi hasa sa batas. Maari. Kasi hindi naman niya porte. Pero, aanuhin mo yung hasa sa batas, pero ginagamit yung batas sa mali. Yung hasa sa batas, magaling magsalita, ayun, nandun sa busway. Magaling sa batas yun, alam niya yung batas, pero ba't ganun? Kasi nga wala sa batas yan eh. Wala sa kaalaman yan eh. Pwede ka naman mag-hire ng mga abogado mo. Di ba yung mga abogado mo, ang daming budget mo dyan, mag-hire ka ng 10 abogado dyan, pag-aralan nyo, ito. Pero ito ang gusto kong magawa. Itong gawin natin. Ang importante dyan, yung tama yung iyong prinsipyo sa buhay. Kaya ko to sinasabi ngayon kasi hindi na siya tatakbo. Ito na, next. Ito naman, ibang topic naman. Ito. Naku. Ikatlong sunod na buwan ang bumibilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Umabot sa 3.8% ang April inflation. Pinakaapektado sa taas presyo ang sektor ng transportasyon at pagkain.
Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Kaliwat kanan ang taas presyo sa mga pamilihan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumilis palalo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Bukas na bukas din, statistics, you're out. Bad set ka na, out ka na. Sa Pilipinas noong isang buwan. Sa tala ng PSA, umabot sa 3.8% ang inflation noong Abril. Ito na ang ikatlong sunod na buwan ng pagtaas ng inflation. Pinaka nakaapekto ang taas presyo sa transportasyon, pagkain at non-alcoholic beverages. You're out! Out ka na! Bakit mo sinabi yan? Na tumataas? Hindi tugma sa kwento ng mga bangag vloggers. Noong Abril, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang klase ng bigas. Ang regular milled rice tumaas sa 51 pesos and 25 centavos kada kilo, kumpara sa 51 pesos and 11 centavos noong Marso. Habang ang Mali ka, Diego Latigo. Siya bulak ang bumaba ang presyo. Kumakalat na sa society, kaya mura na siya. Binibenta na lang siyang 50. well-milled at special rice, kakarampot lang ang ibinaba ng presyo. Malaki ang, of course, yung contribution. Bukas, you're fired, Yusek. Bakit mo sinabi yan? Ayaw yan ng mga bangag vloggers. Bad set ka na. Slightly bumaba yung ating presyo sa bigas. Yung inflation rate niya mataas pa rin. Kaya ang ilang namimili dito sa Kamuning Public Market sa Quezon City, kanya-kanyang diskarte sa pagbili ng bigas. Noon po kaban-kaban po yung binibili, ngayon po tingi-tingi na lang. Para po kumasya yung budget. Minsan po 2 times na lang yung makain. Ang binibili ko nga ay di 5 kilo, ganyan. O 10 kilo. Kasi pagkaba? Biglaan ang bagsak ng pera, yung labas ng pera, mahirap yun. Ramdam ng mga tindero ang matumal na bentahan. Dagdag pa ang mainit na panahon kaya konti ang namimili. Hindi makapunta ng palengke. At ano mo naman ang buhay, marami nang mamatay ngayon sa heat stroke. Kami nga gitidila ay talagang tiis-tiis nga dahil ano mo naman ang aming kapital ay utang. Ay titiisin na. Ayon sa PSA, dedepende sa supply mula sa world market at lokal na produksyon kung magpapatuloy. Grabe, no, ganyan nakahirap ang bayan natin. Nakalimutan na natin, ano? Sige, mag-Pidea-Lix tayo ulit. Ang pagbaba ng presyo ng bigas. Bukod sa bigas, nakaapekto rin sa inflation ang ilang gulay. Bagamat bumaba ang presyo ng 20 na bugas, asa na? 20 na bugas na asa ka? sibuyas sa 126 pesos kada kilo. Naging mabagal naman ang pagbaba nito kumpara sa mga sinundang buwan. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, gumagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para masiguro ang food security sa bansa sa gitna ng El Nino at nagbabadyang La Nina. Kailangan... Grabe, alam mo kasi yan ang problema eh. Dahil hindi umasenso yung way of paano tayo mag-farm. Ang nangyari tuloy, mahihirapan talaga mag-produce. Mantakin mo yung init niyan. Maggagaganyan ka sa mahihirapan, tsaka marami nang namamatay na crop. Kasi alam mo, may mga pinanunood ako eh. Mahilig ako manood sa mga documentary, lalo na sa YouTube. Yung papaano, halimbawa sa Japan, kung papaano nila kinukuha yung mga bigas nila, yung kanilang rice production. Grabe ho, high-tech. Wala nang tao. So kahit malamig, o kahit, hindi mo siguro umiinit, kahit malamig talagang wala nang tao. Basta umaandar na lang yung machine. Para si Raulo rin, sa atin, madumano pa. Kaya kawawa yung mga Pilipino talaga eh. Because of that, remember, pag konti ang supply, tataas talaga ang presyo, di ba? Daw palakasin ang lokal na produksyon sa agrikultura para masigurong may sapat na supply. Nauna nang pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Executive Order No. 59 para mapabilis ang implementasyon ng mga infrastructure project. Ang ilang proyekto ayon sa NEDA ay makakatulong para mabilis na maihatid ang mga agriculture products sa palengke na makakatulong para mapababa ang presyo ng mga... Alam mo, okay sana yan, Mr. President. Okay yan. Ang problema ko, aminin na po natin, Mr. President, yung mga farm to market na road, gatasan yan ng mga congressman eh. Wala akong biro, gatasan ng mga congressman yan. Ilalagay nila yung mga tao nilang regional director na sa DPWH, tapos gagatasan nila yung kontraktor, kamag-anak, asawa, pinsan. Hindi, alam mo, maganda eh. Yung plano, okay. Wala naman tayo. Lahat naman ng presidente, ganyan ang plano eh.
Nagkakataluhan yan sa baba. Ito, aminado naman tayo kahit nung panahon ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, yung corruption talagang sagad na sa buto eh. Kahit ba sabihin mong, di ba naalala nyo noon, ang dami niyang binanggit. Kasama na doon ng mga congressman, kahit nga yung kakilala niyang congressman, binanggit niya eh. Bakit? Eh yung kakilala niyang congressman, kung saan niya gustong ilagay yung isang regional director, doon niya nilalagay. Eh para aproban yung mga proyekto. Yun ang problema eh. Kahit magaganda yung mga proyekto, pagdating sa baba, kinakatkong eh. Kaya naghihirap ang bayan eh. Overprice yung project na farm to market roads. Tapos yung sino naman yung kasama sa sa bidding, walang iba kundi si pinsan. Kanya ito. Contractor A, si pinsan. Contractor B, si asawa. Contractor C, si kabit. Depende kung sino gusto mo panalo. Bahala ka na kung sino yung okay dyan. Lahat naman niya, may cut kung ako eh. Sabi nito, niya lang ang yumayaman dyan. Hindi, alam mo si Mayor, hindi masyado yan. Si Mayor, barya-barya lang yan. Bigyan mo lang ng mga siguro 1 milyon yan. Okay na yung si Mayor eh. Ang kumakat kung talaga dyan, kasi yung nag-a-approve ng budget. Sila ho talaga yan eh. Wala. Ano yan? Bulok na itong kamera natin eh. Tanda, nabubulok na yan. Mabilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, di ba? Yung mga kalsada nga dito nga sa may sa may EDSA, merong ginagawa diyan nung Sunday. May video ko ilalabas diyan eh. Diyan nagta-traffic. Bakit? Wala, may nakatungangang DPWH na proyekto diyan. Parang tanga lang. Nagba-bottleneck na nga siya banda doon. 3 lanes, nagba-battle from 4 nagiging 3. Okay? Tapos kinain pa yung isang buong linya. So yung dalawa hindi na nagagamit. Yung dalawa na lang ang nagagamit. Sorry. Tama, dalawa hindi nagagamit, yung busway at saka yung ginagawa. Tapos nung tinitingnan ko, binakbak lang yung, sabi ko, wala naman sira to dati ah. Bakit binabakbak? Alam mo yung ganung eksena ng mga DPWH? Kaya nga sabi nila eh, di ba? Ito, totoo to. Sa Amerika, pag nasira daw, 1 week maayos na. Sa Japan, pag nasira daw, 3 araw, 1 araw, ayos na. Sa Pilipinas, wala ka. Hindi pa sira, inaayos na. Di ba? Ganong kabilis ang Pilipinas. Di ba? Yun ang totoo. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Donggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.